الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله البشير النذير والنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Panginoon ng lahat ng nilalang, ang nangangalaga sa atin bilang isang mananampalataya na mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at walang sino mang kanyang kinagagalit kundi siya o mga mapaggawa ng kasalanan. Ako'y sumasaksi na walang karapat-dapat na pag-uukulan ng pagsamba kundi tangi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang hayagang hari. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo, ang tagapagbabala, tagapagpahayag, ang propetang hindi nagsisinungaling, ang pinagkakatiwalaan, sumakanyanawa ang kapayapaan, 10 ng kanyang mga kasamahan, mga pamilya, at kanyang mga anak, na siyang mga mapaggawa ng kabutihan at mga malilinis, sumakaninawa ang kapayapaan, at sa lahat-lahat ng sumunod sa kanila hanggang sa huling araw. Mga alipin ng Allah, katakutan mo natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ating alalahanin na tayo ay kanyang ipinag-utusan, na kanyang sinabi, o kayong mga naniniwala, inyong katakutan ang Allah. At hayaan ang bawat bawat tao na hanapin na kung ano ang naghihintay sa kanya para sa kanyang kinabukasan. At inyong katakutan ang Allah. Katotohanan, ang Allah ay nakababatid sa anumang inyong ginagawa. Mga alipin ng Allah, tunay na ang ating sarili ay nangangailangan na mayroong nagpapaalaala, namang nangangailangan na mayroong nag-iengganyo maliban sa pagpupursige ng ating mga sarili. Dapat mayroon din tayong naririnig o mayroon din nagpupursige sa atin na gumawa ng mabuti o di kaya na ikakabuti natin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. At syempre, mayroon din dapat nagbabala sa atin. Mayroon dapat nagbababala sa atin. Hindi lang dapat tayo ay iniingganyo, dapat binabalaan din tayo. Nang dahil sa wala nang naririnig natin na nagpapaalaala, ay nangihina ang ating iman. Nang dahil sa wala nang nagbabala sa atin, ay malapit tayo sa kasamaang gawain. Ang ilan sa atin ay mahilig na sa paggawa ng masama, sapagkat walang nagpapaalaala sa kanya at walang nagbabala sa kanya. Marahil kung binasa lang natin ang Quran, kung binasa lang natin ang Quran at inintindi natin ito, sapat na bilang isang mananampalataya.
ang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa impyerno. At wala nang anumang pinaka mainam na babala upang maging matakot tayo maliban sa impyerno, sapagkat mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbabala sa atin sa kanyang sinabi, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Na kung kaya binabalaan ko kayo, sabi ng Allah, o kayong mga tao, at tinakot hinggil sa naglalagablab na apoy na napakatindi, napakasakit, napakahagdi ang apoy nito. Sa kung ikukumpara natin sa apoy sa mundong ito ay 1% lang. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi an-naru allati tuqaduna min juz'un min 70 juz'a." Yung apoy na inyong nakikita sa ngayon na kahit halos hindi natin mahawakan, wala, sa sobrang sakit nito o sa sobrang paso nito, hindi tayo makalapit. Yung apoy na nakikita nyo sa ngayon, sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung nararanasan nyo sa ngayon ay isang bahagi lamang sa 70 bahagi na naghihintay sa kabilang buhay. At sabi sa ibang hadith, mayroon 99% na naghihintay sa impyerno. Kung dito lang sa mundo, halos hindi natin makayanan. Hindi nga natin makayanan. Paano na kaya sa kabilang buhay? Sabi ng iba, okay lang kasi patay na ako. Ganoon ang pag-iisip ng ibang mga tao. At nakakalungkot sabihin, mayroong mga Muslim, dahil sa kawalang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakukuha nilang magbiro. Mamamatay rin naman ako, sabi nila, okay lang kahit maranasan ko ang impyerno. Patay na ako eh. Ang hindi nila alam ay ipaparamdam sa kanila, ipaparanas sa kanila ang hapdi o sakit ng nasa impyerno. Dahil kung mamamatay man sila o malulusaw dahil sa tindi ng init nito, ay bubuhayin sila magmuli at ipaparanas ulit. Ganoon at ganoon palagi. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqal adab." At papalitan namin ang kanilang kutis ng ibang kutis upang malasap lamang nila ang sakit o hapdi ng parusa ng impyerno. Kung kaya't mga alipin ng Allah, matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan natin ang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala na napakatindi ang apoy sa impyerno. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. Walang ibang makakapasok dito kundi yaong mga matindi ang kanilang kasamaan. Matindi ang kanilang kasamaan. Sa tindi ng kanilang kasamaan ay pinasisinungalingan nila ang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzdzaba wa tawalla. Sila yaong mga pinasisinungalingan ang Allah at nagsitalikod. Hindi nila tinanggap ang panawagan ng Allah at ang panawagan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kaya't sila'y nakapasok sa impyerno.
Panatilihin ho natin ang pagkakaroon ng takot sa Allah. Panatilihin natin ang paggawa ng mga bagay na ikakalapit natin sa Allah. Panatilihin natin ang mga dahilan upang mapamahal tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yan lang ho ang tanging paraan upang tayo ay makaligtas sa apoy ng impyerno. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa karugtong ng talata na ating nabanggit, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, at walang pag-aalinlangan ilalayo sa kaparusahan ang sino mang matindi ang kanyang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung matindi po ang pagkatakot natin sa Allah, kailanman hindi natin mararanasan ang impyerno. Kung kaya't ito ang nais ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang magkaroon tayo ng takot at sa bandang huli ang mamatay tayo bilang isang Muslim. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. At huwag niyong hayaan na kayo ay pumanaw maliban na lamang na kayo ay mga Muslim, na mayroong totoong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yan ang nakakapagligtas sa atin. Hindi nakakapagligtas sa atin ang ating mga anak. Hindi nakakapagligtas sa atin ang ating mga ari-arian, ang ating ipinundar, maliban lang sa ating mga gawain, na gawaing mabuti, na mayroong taos-puso. Na mayroong taos-puso, ibig sabihin, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala na paggawa. Walang pakitang tao at walang pagpaparinggan. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar. Katiyakan ang impyerno ay isa sa madakilang palatandaan bilang babala at panakot sa mga tao. Yan ho ang dahilan kung bakit sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, magsilbing babala sa atin, magsilbing panakot sa atin, sapagkat kung hindi tayo tinatakot, kung walang nagbabala sa atin, ang gagawin natin ay pasimple-simple lang. Hindi na natin ginagawa ang mga gawain na ipinapagawa sa atin ng Allah. At gustong-gusto natin ang gumawa ng masama. Subalit dahil sa babala at isinasa puso natin ito, insyaallah ta'ala, dahilan mo na magkakaroon tayo na tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung mababasa din natin ang Quran, diyan sinasabi yung papaano yung init o di kaya kung ano ang kinakain o iinumin ng mga tao na nasa impyerno. At mababasa din natin na sila ay ginagapos at kung ano-ano pa na mga kasamaan ang kahihinatnan ng mga tao sa loob ng impyerno. At ang pinakaunang natatakot sa impyerno, walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakita niya ang impyerno. Kung tayo ang nakakita sa impyerno, marahil ay hindi tayo makakakain, hindi tayo makakatulog, natatakot na lang tayo palagi. Isa sa mga pakiramdam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ganito, sapagkat nakita niya ang impyerno noong siya ay pumunta sa kalangitan at kinuha ang sala
yung obligadong sala, isa sa mga ipinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang impyerno. Bakit pinakita sa kanya? Sapagkat siya ay propeta at maaaring dahilan ito upang maikwento niya, maisalaysay niya ang kanyang nakita at isa sa kanyang mga nakita at binabalaan niya tayo, binabalaan niya ang kanyang mga kasama. Ang impyerno ay napakaraming laman nito mula sa mga kababaihan. Mula sa mga kababaihan, nakalambitin ang kanilang mga buhok. Ibig sabihin, mahaba. Kung kaya't mga kababaihan ang tinutukoy ni Propeta Muhammad SAW. Bakit? Dahil sa karamihan daw sa mga kababaihan ay hindi nilang mapipigilan ang kanilang mga dila. Hindi nila mapipigilan ang kanilang mga dila. Kahit ultimo narinig na nila ang sinabi ni Propeta Muhammad SAW, "Falyakul khairan aw liyasmut." Huwag ka lang magsabi o sasabihin mo lang ay mabuti. Kung hindi mo makayanang magsabi ng mabuti ay tumigil ka na lang. At meron kaming na-encounter mula sa mga babae na Muslim. Kanyang sinabi, narinig ko na yung hadith na yan, subalit hindi ko talagang mapipigilan ang aking dila. Ibig sabihin, hindi niya maiwasan na magsabi ng mga masasama. Hindi niya maiwasan na magchismis, na magsabi ng mga ano pamang salita patungkol sa kanilang mga kapatid. Lalo na sa mag-asawa. Hanggang naging normal na lang ang pagsasalita ng asawa sa asawang lalaki. Kahit pa ito ay nakakasakit na. Kung kaya't ganoon na lang ang pagkasabi ni Propeta Muhammad SAW na nakita ko karamihan sa impyerno ay mula sa mga kababaihan. Ito ho ay pagsubok sa atin bilang mga Muslim na pigilan natin ang pagsasabi na hindi maganda. Pigilan natin ang mga salita na masasakit, lalo na kapag minamahal natin ang ating kinakaharap. O lalo na kapag anak natin o di kaya asawa, pigilan natin ang magsabi sa kanila ng mga hindi magagandang salita. Si Propeta Muhammad SAW ay nagbabala din sa atin. Unang-unang kanyang babala ay singtulad din ng babala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang impyerno. Habang siya ay nagkhutba, tumatayo sa mimbar tulad ng pagkatayo natin sa ngayon, ay makatalong ulit niyang sinabi ang katagang "Fa'anzartukum nara." Fa'anzartukum nara. Sabi niya, binabalaan ko kayo patungkol sa impyerno. Makatatlong ulit niyang sinabi, binabalaan ko kayo patungkol sa impyerno. Binabalaan ko kayo patungkol sa impyerno. At ang pagkasabi niyang ito ay mayroong malakas na boses. Halos sumigaw siya hanggang sa narinig ng nasa labas, narinig ng nasa palengke ang kasabihang ito. Bilang tanda lang na ang Propeta Muhammad SAW, pagkasabi niya sa impyerno, halos hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon, sapagkat nakita niya, nasaksihan niya ang nilalaman nito. Kung kaya't ganoon na lang ang babala sa atin at sa kanyang mga kasamahan, si Propeta Muhammad SAW. Kaya't mga alipin ng Allah, panatilihin ho natin ang paggawa ng mabuti. Iwasan na ho natin ang paggawa ng masama.
sapagkat lahat-lahat ho ng gawain batid natin ay nililista ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat-lahat nito ay bibiyayaan o gagantimpalaan o di kaya paparusahan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga niya, at halos memorize natin ito, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ Kung sino man ang gumawa ng mga gawain na kahit pa ito o gumawa ng mabuti, kahit pa ito ay singliit ng langgam, ito ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sino man ang gumawa ng mga gawain na mga masasama, na kahit pa ito ay sinliit ng langgam, ito ay paparusahan pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino mang makakaligtas sa atin, mga alipin ng Allah. Walang sino man sa atin ang exempted. Maging ang kaibig-ibig o kamahal-mahal kay Propeta Muhammad SAW ay hindi rin nakaligtas. Ang kanyang uncle, noong namatay o noong naghihingalo, pinapaalalahanan niya ito sa katagang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngunit hindi nakabigkas, bagkus siya ay tinalikuran niya si Propeta Muhammad SAW at niyakap niya pa rin ang relihiyon na dala-dala ng kanilang mga ninuno. Nadala pa rin siya sa kanyang mga kapatid. At nang dahil dito namatay siya bilang isang mapaggawa ng kasalanan o bilang isang pagano. Nang dahil doon, ang hiling lamang ni Propeta Muhammad SAW, Ya Allah, khaffif alayhi al-adab. O Allah, ibababa mo po sa kanya ang parusa sa impyerno. Dahil hindi siya pwedeng maghiling, Ya Allah, papasukin niyo sa paraiso. Sapagkat ang kanyang uncle ay namatay bilang hindi Muslim o bilang isang pagano, bilang isang sumusuway sa Allah. Kung kaya hindi siya pwedeng humiling na ipapasok sa paraiso, ngunit ang hiling niya lamang ay ibababa ang sistensya sa kanya. Ibababa ang parusa sa kanya. At ang parusang ito ay parang isang tsinelas o parang isang dalawang tsinelas. Kapag susuotin na ito ng isang tao, ay kukulo ang kanyang ulo sa sobrang init. Kumukulo na ang kanyang ulo. Ganoon katindi ang pinakamababang sistensya sa impyerno, mga alipin ng Allah. Kung kaya't sabi ng mga scholar, ito ay uncle ni Propeta Muhammad SAW. Ang sumusuot ng tsinelas na ito at kumukulo ang kanyang ulo, ito ay uncle ni Propeta Muhammad SAW, sapagkat ang pinakamababang sistensya sa impyerno o pinakamababang parusa sa impyerno ay para bagang isang tsinelas sa kung isusuot ng isang tao ay kukulo na ang kanyang ulo. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kinalutan ng Allah, katakutan ho natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan ho natin ang impyerno na siyang parusa sa iyong mga sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod ho tayo sa Allah.
Sumunod tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naway tayo ay kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yastatir minan nari walau bishaqqin tamaratin falyaf'al. Kung sino man sa inyo ang may kakayanan na magbigay, na kahit bagang isang tamar o isang dates, magbigay siya, ito ay dahilan upang mapalayo sa impyerno. Ito ay dahilan upang mapalayo tayo sa impyerno. Yung magbigay lang tayo kahit isang dates lang o kahit isang piso, dahilan mo yan na ilalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Gawin ho natin, sabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man sa inyo ang may kakayanan na magbigay, ay gawin niya ito upang maging harang o maging mapalayo siya sa impyerno. Tunay na ang mundong ito, mga alipin ng Allah, ito ay lugar na paggawa. Lugar ng gawain na walang anumang kapalit. At sa kabilang buhay, yun ay may kabayaran na wala ng gawain. Ibig sabihin, tayo sa mundong ito ay gumagawa lamang tayo na walang dahilan kundi sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ganon dapat ang ating paggawa. Hindi yung dahil mayroong nakakakita sa atin, hindi yung dahil nahihiya tayo, hindi dahil sa mayroong gusto natin sa mundong ito at makuha natin yun. Tulad ng ginagawa ng noong una. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang tao na gumawa ng gawain alang-alang sa isang babae upang maasawa niya ito. Huwag nating gayahin ang mga ganitong estilo. Dapat gumawa tayo ng gawain na alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At wala tayong hinahangad na gantimpala sa mundong ito. Wala tayong hinahangad na papuri mula sa mga tao. Ngunit ang hinahangad natin ay upang mapamahal tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sapagkat darating ang araw na tayo ay babayaran, tayo ay gagantimpalaan sa araw ng paghuhukom, at sa araw na yan ay wala ng gawain. Mayroong hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na banggit na mayroong isang tao na makakapasok sa impyerno. At ang taong ito ay makakarinig ng boses. Maririnig niya ang boses. O Juan, bakit ka nandiyan sa impyerno? Anong kalagayan mo sa ngayon sa loob ng bahay mo sa impyerno? Sabi niya, napakasamang kalagayan, ya Allah. Napakasamang kalagayan. At siya ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung nasa mundo ka pa at mayroon kang isang ginto, ibibigay mo ba ito alang-alang sa maligtas ka sa ngayon o maliligtas ka sa ngayon? Sabi niya, opo, ibibigay ko talaga upang maligtas lamang ako. Ang sabi sa kanya ng boses na yun, sabi sa kanya ng Allah, sinungaling. Sinungaling. Sapagkat nung doon ka pa sa mundo, inutusan na kita. Ang utos ko sa iyo ay napakagaan kaysa sa pagbigay ng ginto. Ngunit hindi mo ginawa. Kaya't manatili ka sa impyerno. Magsilbi sanang babala sa atin, mga alipin ng Allah. At darating sa punto, at huwag sanang mangyari na marinig natin ang ganito sa araw ng paghuhukom. Sapagkat lahat ng pumapasok sa impyerno ay makakaranas
makakaranas ng pangungutya, makakaranas ng anumang mga masakit na karanasan. Iilan lang yun sa mga pangungutya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong sumusuway sa Kanya. Kung kaya't panatilihin ho natin ang paggawa ng kabutihan dahil yan lang ho ang dahilan upang tayo maligtas sa impyerno at makamtan natin ang pagmamahal-habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Kanyang paraiso. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma aminna fi awqatina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al walayatana fi man khafaka wattaqaka wattabi' ridaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi